Sa dulo ng baryo, kung saan ang mga puno ng kawayan ay tila bumubulong sa hangin, naninirahan ng isang dalagang nagngangalang Susan. Dumating siya sa baryo bitbit lamang ang isang lumang maleta at isang pangarap: ang mamuhay ng tahimik, malayo sa ingay ng lungsod at sa mga matang mapanghusga. Pilit niyang iniiwasan ang isang nakaraan at pagkataong gusto niya ng ibaon sa limot at wag nang ungkating muli. Nagpatayo siya ng isang maliit na karinderya sa tapat ng kanyang kubo. Hindi nagtagal, dinayo ang kanyang munting kainan. Hindi lang dahil sa sarap ng kanyang ginataang tulingan o sa lutong ng kanyang bagnit, kundi dahil sa angking ganda ni Susan na tila isang anghel na bumaba sa lupa. Bawat tingin niya ay parang bato-balani na nakakahikayat ng mga kalalakihan. Bawat ngiti niya at galaw ay sapat na para gumaan ang bawat kalungkutang dinadala ng mga taong kumakain sa kanyang karinderya. Ngunit ang bawat tagumpay na tinatamasa ng isang tao, palaging may inggit na umuusbong. Sa kabilang kanto ay ang karinderya ni Aling Mirna at ng kanyang anak na si Minerva. Dati-rati ay sa kanila bumibili at kumakain ang lahat ng mga tao. Ngunit mula nang dumating si Susan, naging langawin ang kanilang pwesto. "Tignan mo ang babaeng yan, Minerva," bulong ni Aling Mirna habang nakatanaw kay Susan na masayang nagsisilbi sa mga tao. "Masyadong pasimple. Siguradong may itinatagong baho yan." "Tama ka, inay," sagot ni Minerva na puno ng puot ang mga mata. "Ganda lang ang puhunan, pero baka naman ang sahog niya ay galing sa kung saan-saan lang. Baka bulok na ang ginagamit na karne." Doon nagsimula ang kasinungalingan ng mag-ina. Ipinakalat ng mga ito ang mga kwentong walang basehan. Sinabi nila sa mga kapitbahay na ang lihim na sangkap ng mga tinitinda ni Susan ay hindi pampalasa, kundi karne ng tao. Idinagdag pa nila na si Susan ay isang aswang na lumilipad tuwing hating gabi upang maghanap ng mabibiktima. Mabilis kumalat ang tsismis na parang apoy sa tuyong damuhan. Unti-unting nawalan ng mga suki si Susan. Ang mga taong dati ay bumabati sa kanya ng may ngiti ay naging mailap at mapanghusga. Kapag dumaraan siya sa palengke, naririnig niya ang mga bulungan. "Huwag kayong lalapit, baka kayo na ang isunod niyang maging biktima. Siguradong sa kaldero ang magiging bagsak niyo." Kahit masakit, nanatiling tahimik si Susan. Hindi siya lumaban. Hindi siya nagpaliwanag. Inisip niya na kung mananatili siyang mabuti, kalaunan ay makikita rin ng mga tao ang katotohanan. Ngunit ang kabaitan ay madalas na napagkakamalang kahinaan. Isang gabi, sa ilalim ng bilog na buwan, tinipon nila Aling Mirna at Minerva ang mga kalalakihan sa baryo. May dala silang mga sulo at matatalim na itak. "Sugurin natin ang aswang," sigaw ni Aling Mirna, "bago pa niya maubos ang ating mga tao dito sa baryo." Sumugod ang taong bayan sa kubo ni Susan. Binato nila ang kanyang bintana at tinangkang sunugin ang kanyang karinderya. "Lumawas ka, aswang! Lumayas ka dito sa aming baryo!" sigaw ng mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto ng kubo. Lumabas si Susan.
Ngunit hindi na siya ang maamong dalaga na nakilala ng lahat. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab na kulay pula. Ang kanyang buhok ay tila may sariling buhay. At ang kanyang mga kuko ay humaba at naging matalas. "Sumusobra na kayo!" Ang boses ni Susan ay yumanig sa buong paligid. Sa isang iglap, tila huminto ang oras. Mabilis pa sa kidlat, sinugod ni Susan ang mag-inang Aling Mirna at Minerva. Bago pa man sila makasigaw, naramdaman na nila ang malamig na tila bakal ng mga kamay ni Susan na nakasakal sa kanilang mga leeg. Itinaas niya ang dalawa sa hangin na parang mga basang manika. Napatigil ang mga tao. Ang mga sulo ay nalaglag sa lupa. Nanlamig ang lahat sa takot nang makita ang tunay na anyo ng babaeng kanilang inalipusta. "Kayong lahat," wika ni Susan habang nakatingin sa mga taga-baryo. "Kung gugustuhin ko lamang, kayang-kaya ko kayong ubusin sa loob lamang ng isang gabi. Kayang-kaya kong gawing sementeryo ang baryong to." Lalong humigpit ang pagkakasakal niya sa mag-ina. "Ang tanging nais ko lang ay mamuhay ng tahimik. Umiwas akong kumain ng tao. Tiniis ko ang gutom para lamang maging bahagi ng inyong mundo." Bumalik siya kina Aling Mirna at Minerva na nanginginig at hirap huminga. Natauhan ng mga tao. Nakita nila ang tunay na halimaw. Hindi ang babaeng naghahanap ng kapayapaan, kundi ang mag-inang naghasik ng poot at kasinungalingan. Isa-isang nagsiuwian ng mga tao, dala ang bigat ng pagsisisi at takot. Napagtanto nila na mula nang dumating sa baryo si Susan, ay wala namang ni isang napabalita na nawala o pinaslang na tao o alagang hayop. Naiwan sa harap ng kubo ni Susan ang mag-ina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Susan. "Salamat sa inyo, Aling Mirna at Minerva," bulong niya. "Dahil sa inyong kasamaan, hindi ko na kailangang magtiis. Gusto ko lang sana ng katahimikan. Pero dahil sa ginawa nyo, tila ang inyong karni ang magiging masarap na hapunan ko sa gabing to." Sa ilalim ng madilim na langit, tanging ang tunog ng hangin at ang huling hikbi ng mag-ina ang narinig bago tuluyang lamunin ng dilim ang lahat. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na aswang ay madalas na hindi ang mga may kakaibang anyo, kundi ang mga taong may maitim na budhi na handang manira ng kapwa para lamang sa pansariling interes.